Meron din naman yung panahon ng kapanganakan, meron din naman panahon ng kamatayan. Kaya bago ka palang mamatay, nakatakda na yung kamatayan mo mula nung ikaw ay ipanganak. Minsan nga, hindi ka pa pinanganganak, namamatay na eh. Di ba? Merong mga sa tiyan pa lang ng ina na namamatay na. Eh yung kanyang kapalaran, nakatakda na rin ba yun? Hindi, kapatid. Ang kapalaran mo, ikaw ang mamimili. Basahin natin ang Deuteronomio 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kaya ikaw na mamimili ngayon, kapatid? Pag may isip ka na, sabi ng Diyos, inilalagay ko sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Piliin mo ang buhay, pero kung ayaw mo, pwede mo rin piliin yung kaliwa. Ganon. Kaya ikaw na meron ngayong takda sa kapalaran mo. Kung ano yung piliin mo, yun ang magiging kapalaran mo. Parang yung halimbawa, nanay mo, sabi sa'yo, "Hoy, huwag kang makasagot-sagot dyan sa nanliligaw sa lasenggo." Sabi ng nanay mo. Sabi ng nanay mo yun. Sabi naman ng puso mo, kahit na lasenggo, pogi naman eh. Sabi ng puso mo. Against the advice of your mother, ang pinili mo yung lasenggo. Kaya ngayon, nung napangasawa mo na, laging laseng, nag-iiyak ka. Kasi hoda ka, ikaw namili eh. Sinabi na sa'yo ng nanay mo, ayaw niya sa lasenggo eh. Siyempre, pag lasenggo, ano na yan, parang addict na yan sa alak eh. Lagi na lang gusto, lasingan. Pag lasing na, bubuntaling ka na, tatadyakan ka pa. Ngayon, kung ikaw nasaktan, sino may kasalanan? Nanay mo? Hindi, ikaw. Kaya kung ano ang piliin mo, pumili ka ng masama, kung maparusahan ka, hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Kasi ikaw namili eh. Ikaw ang nagtakda kung saan ka papunta. Ayaw sana ng Diyos na ikaw ay mapunta sa masama, pero ang pinili mo'y masama, doon ka mapupunta. Ikalawang Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Meron mga tao ang gusto nila yung kalikuan. Ayaw nila ng katotohanan. Gusto nila kasinungalingan. Papabayaan ka ng Diyos doon. So, kaya ka mapupunta sa masama dahil ikaw mismo ang namili. Sana